Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan na po tayo. Magumpisa po tayo. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Representative Leandro Libiste mga tambay ay nagsampa na po ng kaso dito po sa tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out na tinatawag din pong si Yusek Anticlear mga kababayan. Ito po, sinampahan po ng civil libel complaint. Ito pong si Yusek Anticlear na tinatawag. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Umpisahan na po natin. Jed, anong dahilan ni Congressman Leviste sa pagsasampa ng reklamo laban kay Yusek Castro? Ang reklamo ay kaugnay ng solar business ni Congressman Leviste at ito aniya ay kanyang isinampa ngayong araw upang maprotektahan ang kanyang pangalan. Nagtungo sa Balayan Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste upang mag-file ng kaso laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Paliwanag ni Congressman Leviste, libelous ang mga naging pahayag ni Yusek Castro tungkol sa kanyang solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio. Dagdag ng mambabatas na sa halip na criminal case na may kulong, civil case ang piniling isampa ng kanilang kampo kung saan humihingi sila ng 110 million pesos bilang danyos o damages. Ayon sa abogado ni Congressman Leviste na si Attorney Ferdinand Topacio, ang ginawa ni Yusek Castro ay hindi lamang simpleng exercise ng freedom of expression, kundi isang tinawag nilang targeted attack laban sa mambabatas dahil sa pagiging kritiko nito sa kasalukuyang administrasyon. Nilinaw naman ni Representative Leviste na wala siyang personal na galit kay Yusek Castro, ngunit kailangan niyang protektahan ang kanyang integridad. Samantala, ayon kay Yusek Castro naman, hindi pa niya natatanggap ang kopya ng complaint na final ni Congressman Leviste dito sa Balayan, Batangas ngayong araw. Ngunit tumugon si Undersecretary Castro sa naging interview kanina umaga kay Congressman Leviste kung saan nag-iwan ng tanong si Undersecretary Castro sa mambabatas na sinasabing sino aniya ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng nasabing kaso at sino aniya ang lubos na makikinabang dito. Inaasahan mamaya na may press conference si Representative Leviste dito sa Batangas at aabangan natin ang iba pang development kaugnay ng issue ito. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Yan po mga kababayan. Ngayon, siya po ngayon nasa hot seat. Noong nakaraang araw po, siya po ang nagpunta sa NBI. Nagsusumbong sa NBI dahil meron daw pong threat ang kanyang buhay. At pinagbibintangan pa si Attorney Trixie Cruz Angeles. Pero siya po ngayon ang nasa hot seat. Sinampahan po siya ni Congressman Leandro Leviste ng civil libel complaint diyan po sa Batangas. At meron pong damage na 110 million. Baliwala lang po yan. Marami naman pong pera si Yusek. Ngayon, ano po sinasabi ni Yusek? Bakit? Sino raw po nasa likod at sino makikinabang dito sa ginagawa ni Congressman Leviste? And tanong, sino rin po ang nasa likod nyo? Yusek Anticlear, sino po ang nasa likod nyo? At dire-diretso po ang atake ninyo. Dire-diretso, di po ba? Wala pong lubay. Trabaho po ba ng isang Yusek ng Malacanang ang maging attack dog? Tanong lang po ni Kamanong, yan po ba ang trabaho ng tagapagsalita ng Malacanang? Maging attack dog ng mga kritiko? Hindi po ba ang trabaho niya na ipagmalaki at ipagyabang ang achievement ng Pangulo ng Malacanang ng mahigit 3 taong
achievement. Di ba? Dapat ipagmalaki mo ang nagagawa ng palasyo, hindi maging kritiko. Hindi po ba? Kaya ngayon, nadali ka. Mukhang na fake news ka yata sa mga vlog mo. Ngayon, sinampahan ka ngayon ng civil libel. Mga kabayan, bakit daw po? Iniliwanag po ni Representative Leandro eh. Hindi naman po yung ang binenta niya, hindi naman po yung may prangkisa. Yung may prangkisa niyang negosyo. Ang kanyang ibinenta, yung walang prangkisa. Hindi po ba? Sakayan po, hindi po magsasampayan nang wala silang matibay na ebidensya. Hindi po ba? Magsasampa po ba yan ng civil libel dito kay Auntie Claire kung yung pinangahawakan po bang mga negosyo nitong ni Congressman Leandro Libiste ay hindi po matibay ang kanyang mga hawak na dokumento na magpapatotoo na mali lahat ang sinabi ni Auntie Claire. Hindi po ba? Hindi po maglalakas loob na magsampa po ng libel case yan kung hindi totoo at hindi dokumentado ang hawak ni Congressman Libiste. Ngayon, kailangan mo ngayong patunayan yan, Auntie Claire, na lahat ng paninira mo, lalong-lalo pangbabatikos mo kay Congressman Libiste, kailangan mo patunayan sa korte yan. Hindi ba? Di ba laging yan ang sinasabi mo eh. Maglabas ng ebidensya. Hindi mo ba? Yan lagi ang sinasabi niya sa kanya pong mga statement. Patotohanan nyo. Maglabas kayo ng ebidensya. Hindi po ba? Maglabas ng ebidensya na hindi magnanakaw, hindi kurap ang administrasyon. Hindi po ba? Lagi nyo sinasabi yan. Pero ang taong bayan, ano sinasabi? Huwag mo nang gaguhin. Huwag ka na magsinungaling. Yan ang issue na mahigit 3 taon dahil walang nakita. Wala kasi nakita ang taong bayan. Saan napunta ang trilyon-trilyon? Daan-daang bilyong programa at proyekto. Nasaan ang better more? Bill, better more. Nasaan? Mag-aapat na taon na. Wala pang malaking achievement. Ikumpara mo sa dating Pangulo na isang damukal ang naipagawang achievement ng 6 na taon. Ito, ang issue po, puro pamumulitik at korupsyon at pagpapabagsak sa kanilang kalabang politikal. Kaya ngayon mga tambay, ngayon po siya maglalabas ng mga ebidensya ngayon dahil po nasa korte na. Meron na po siyang sasagutin. Lahat po ng sinasabi ni Congressman Libiste ay kailangan po patotohanan niya na lahat ng kanyang ibinibintang kay Congressman Libiste ay kailangan pong maglabas siya ng ebidensya. Dahil kung hindi, at kung matalo po siya rito sa civil libel case niya, sa civil libel complaint ni Congressman Libiste, ay magbabayad po siya ng 110 million, mga kabayan. Napakaraming pera. 100 milyon mahigit ang babayaran niyang damage. Sa bagay, napakarami naman po pera yata niyan. Mula po nung maging Yusek yata, ay baka naman po napakarami na pong maleta umano. Baka marami na rin pong maleta umano na naitatabit na isusube. Umano. Ikaw ba naman? Magiging attack dog ka umano ng Malacanang. Ang trabaho mo ay tagapagsalita ng nagagawang achievement ng palasyo. Pero naging kritiko ka na. Naging parang vlogger ka na. Hindi ka na naging Yusek ng Malacanang. Naging vlogger, naging attack dog ka na umano. Kaya ngayon, ikaw ang nasa hot seat ngayon. Hindi po ba mga kabayan ngayon? Alam naman po natin na si Atty. Topacio ay magaling na abogado. At alam din naman po natin magaling na abogado si Yusek Claire. Abogado rin po yan eh. Hindi po ba? Panapanahon lang po yan. Yan po, naumpisahan na po, nasampahan po ng kaso ng civil libel complaint si Yusek. Darating din po ang panahon mga kabayan. Pag wala na po sa kapangyarihan ng kanyang amo, sa mga darating na panahon, ay magkakasunod-sunod po ang kaso po
ni Yusek. Umano. Hindi lang po yan. Baka mas marami pa. Lalong-lalo po ang mga pinagagawa at paninira nila umano sa pamilya Duterte, sa Vice President. Hindi po ba? Kaya baka po lahat po ng maipon at naisube umano ay baka isuka rin po umano sa napakarami pong kaso yata sa pagdating ng panahon, sa tamang panahon. Ito po, isang kaso pa lang, ito pong civil libel complaint, 100 plus million na. Paano pa yung ibang darating? Hindi po ba? Baka mas malaki pa. Hindi po ba? Sa kanya pa lang yan. Kay Yusek pa lang na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President at tinatawag din po anti-Claire. Hindi po ba? Paano pa po yung kanyang amo na pinagtatanggol? Yung kanyang amo po, may problema na nga na estate tax ang pamilya na 203 billion. Estate tax pa lang yon na babayaran sa gobyerno. Paano pa po yung issue ng amo niya? Issue ng First Lady, issue ng anak, issue ng pinsan, na korupsyon, billion-billion din po. Di pare-parehas pala sila, mga kababayan, na magkakaroon yata ng patong-patong umano na kaso pag wala na po sila sa kapangyarihan. Sa bagay, madali naman pong lusutan ng mayayaman yan at mga politikong maraming pera. Ano po ang unang gagawin para makalusot? Tumakbo. Umalis ng bansa. Hindi po ba? Nangyayari po yan. Kaya nga po hinahabol po ngayon si Bonoan sa kasisaldi ko. Dahil sila daw po ang mga manluloko at magnanakaw sa gobyerno. Sila yata ang malalaking isda umano. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, good luck. Good luck na lang sa'yo, Auntie Claire, na inuumpisahan ka na. At akala mo, hindi ka papatulan. Siguro, akala mo siguro, Auntie Claire, na ang ginagawa mong pagbabatikos, pamumuliti ka yata, ay akala mo parang Duterte. Kasi ang pamilya Duterte ay hindi ka pinapatulan. Hindi ka dinidemanda ng libel. Hindi ba? Ibahin mo si Leandro Libiste. Marunong pala itong magdemanda at magkaso. Kaya ngayon, yung ebidensya naman po ang kailangan mong patunayan na lahat ng ibinintang mo kay Congressman ay totoo. Kung hindi, magbabayad, mababawasan ang pera sa maleta umano. Ang pera sa maleta umano, baka mabawasan. Hindi po ba? At may issue rin kasi ng corruption yan yung PCO. Hindi po ba? Pinatotohanan po yan yung isang anchor na umalis dyan, si Mike Abe. Di ba? Grabe rin daw po katalamak ang corruption dyan sa PCO na pinagtatrabahuhan po ni Jose Castro. Grabe rin daw po ang corruption dyan. Ayon kay Abe, mga kababayan. At ayon din po kay Congressman Marcoleta, grabe din daw po dyan. Magbayad umano ng mga trolls. Kaya nga meron silang trolls farm. Yung farm nila, talagang parang crocodile farm. Sa kanila naman, troll farm. Napakarami raw po niyan na sa kanilang farm na bayaran para lang masabing mabango at totoo lahat ang ginagawa ng binagoongang Pilipinas. Napakarami nilang tagapagtanggol. Hindi kaya? Thank you po mga tambay at i-good luck po natin si Claire Castro, mga kabayan. At yan naman po pasisinungalingan naman po niya yan. Una-una, siya po'y tagapagsalita. Pangalawa, ay siya po'y aktibong-aktibo sa kanyang vlog. Hindi po ba? Araw-araw po yan. Binabatikos po ang mga kalaban daw politika na nagsasabi ng totoo sa korupsyon nangyayari sa ating bansa. At yan po'y lahat ay pinasisinungalingan sa kanyang vlog umano. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Thank you po. Lalong-lalo po sa mga nagko-komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kay Eric Hershon ng Canada, Kingston ng Hong Kong,
Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Phil Am, si Annie Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, at si Balance Vision TV. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At yung dasal po natin mga kabayan, lagi po natin isama sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte. Mailayo po tayo sa kapahamakan lahat. At ang Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan. At makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. God bless po sa inyo. Ingat-ingat po, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.